Ayan, sige. Okay. Yan, glory to God po. Tayo po ay, hallelujah, sama-sama po munang manalangin. Purihin ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ang aming Diyos na banal, mabuti, punong-puno ng biyaya at habag at kaawaan sa bawat isa sa amin. Patuloy po akong nagpapalinis, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Hallelujah, upang malaya po kaming makalapit, Panginoon, sa iyong trono, O Diyos. Patuloy mo nga po kaming linisin, hugasan, Panginoon, sa aming mga nagawang pagsasalangsang sa iyong mga mata kung hindi ka namin, Panginoon. Hallelujah. Na hindi ka nalugod sa aming mga buhay, O Diyos. At kung may nagawa man po akong kasalanan, Ama, hallelujah, habang ako po ay natutulog, patawarin mo po ako, O Diyos. Ngunit nagpapasalamat po ako, Ama, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo. Bagamat maaga pa sa lugar ko, Panginoon, salamat po na ginising mo ako, Panginoon, upang makapagpahayag ng iyong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, ako po ay nagpapasalamat, Ama, to honor you this way, na ginagawa ko to para sa iyo, na ginigising mo ako sa bawat araw, na binibigyan mo ako ng lakas, Panginoon, na tumayo, bumangon, mabuhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ginagamit mo ang aking buhay, Panginoon, hindi para sa aking sarili, kundi para sa ibang tao, Panginoon, para maipahayag ko, Panginoon, yung nais mo, Panginoon, na kasangkapanin mo lang yung buhay ko, O Diyos. Maipahayag ko yung laman ng puso mo, Panginoon. Salamat po sa oportunidad na mapaglingkuran kita, Panginoon, sa pamamagitan ng ganitong gawain, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko na bukas ang tenga, bukas ang puso, na handang makinig, Panginoon, na pinipiling maglaan ng oras para sa iyo. Salamat, Panginoon, na handa silang maglingkod. Panginoon, handa silang matuto, handa silang makinig, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, na hindi aksaya ng panahon o hindi aksaya ng oras para sa kanila, Lord, na makinig sa buhay, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa kanila, na alam nila na may matututunan sila, alam nila na may pupulutin sila kasi nananampalataya sila at naniniwala sila na ang bawat bagay, ang bawat salita na binababa mo, O Diyos, kasangkapan mo lang kami. Kasangkapan mo lang yung buhay namin. Kasangkapan mo lang ang bawat isa sa amin na maging daluyan, Panginoon, ang channel of blessing, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, hayaan mo mapasalamatan ka namin, Panginoon, masamba ka namin, at patuloy namin, Lord, iginagalang at inaanyayahan, O Diyos, ang banal na Espiritu sa kalagitnaan ng gawain namin, Ama. Maghari ka sa gawain na to, Lord, ng prayer and deliverance, Panginoon, na patuloy mong palaguin pa. Marami pang tao, Panginoon, ang tawagin mo, O Diyos, na magpanalanginan, Panginoon, at magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, i-anoint mo pang aking mga labi ng iyong mga banal na langis, Panginoon, upang ang mga masabi ko lang ay mga bagay na kalugod-lugod, totoo, Panginoon, at kapuri-puri sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ilubog mo ang iyong lingkod at ikaw ang maitaas, Panginoon. Let your name be glorified sa aking buhay, Panginoon, because you deserve all the honor and glory, Panginoon, to be praised. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa banal na pangalan ng aming Diyos na si Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise God. Sa tayo po ay dumako, sa ating pong pag-aaralan. Consider your distance from the Lord. Amen. Noon pong panahon ng pandemic, na po, tayo po ay nagkaroon naging mindful tayo sa distance. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil dyan, no? Hallelujah. Salamat sa Panginoon kasi biruin nyo, buhay pa tayo hanggang ngayon. No po, akala po natin noong panahon ng pandemic. Anyone po na akala natin ito na yung end, yung ano po, katapusan ng lahat kasi hindi na tayo pwedeng maghawak-hawak, hindi na po tayo pwedeng magkadikit-dikit na lahat. Ano po, napakabuti ng Diyos kasi lahat po tayo hanggang ngayon nakasurvive sa 3 taon. Amen?
3 taon po na hindi lumalabas, naka-face mask, nagtatrabaho pero hindi puwedeng makipag-usap ng malapit, 'no? Talagang nandun yung distansya. Hinuhuli pa ng pulis, amen. Kinukulong pa po yung iba. So glory to God, 'no? Sama-sama pa rin tayo buhay. Andito po tayo, 'no? So tayo po ay magbukas sa awit 139:7 hanggang 9. Ang sabi po dito, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Sabi niya dito, saan man ako magpunta upang ako'y makatakas, sa iyong espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung sa langit ang punta ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man, ikaw din ang kasama. Amen? So sa palagay niyo po, saang lugar kayo makakatakas? Na po? Saan kayo pwedeng pumunta na pwede kayong makatakas sa Panginoon? Amen po? Wala. Na po? Kahit saan tayo magpunta. Na po? Kaya it's all about the omnipotent and omnipresent ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin, no? Kaya napakahalaga po na tayo ay aware sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kahit saan tayo magtago, maaabutan po tayo. Lahat tayo tumanggap sa Diyos. Iba-iba ang istorya. Amen? Iba-iba ang istorya natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Yung iba sobrang dramatic. Amen po ba? Yung iba naman maraming iyak, yung iba maraming hard way, easy way, yung some of us, napaka-slow. Amen? Napakabagal ng paglago. Yung iba naman, bigla na lang nag-transform. Amen? Yung iba po, kailangan ng tulong. 'Di ba? Marami sa atin na yung iba makukulit, yung iba, marami po, iba't iba. No? Iba-ibang istorya, iba-ibang panahon, iba-ibang sitwasyon kung paano tayo natagpuan ng Panginoon. But we all found it by the grace of God. I am so grateful po sa Panginoon because sinave niya tayong lahat. Not because of what I do. Amen? But what He did. At sa kanyang grace. No po? By His grace, I am saved. By His grace, you are saved. Isang foundation, no? Na dun tayo lahat naka-founded by the grace of God. Kaya walang sino man sa atin ang magyayabang, no? As He said sa John 3:16 na lahat ng sumampalataya, no, will never perish at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tunay na sumampalataya sa Panginoon. Kaya po, we are all underserved, no? Hindi natin 'to pinaghirapan. Hindi rin po natin pinagpawisan. Amen? Kaya nga po, wala sa atin, wala kahit sa atin po ang dapat magyabang sa bawat isa, 'di ba? Na tayo ay mas hihigit, 'di ba? Sa bawat isa. Kaya napakabuti po ng Diyos kasi lahat po tayo inabot, no, ng kanyang grace. Hindi mo 'to hinukay. Libre po siya na pinagkaloob sa ating lahat. Di natin kaya nga po minsan tayo 'no, madalas kahit na gano'n na grace na lang po ang binigay sa atin 'no, grace na napakabuti 'no, napakalawak ng pinagkukuhanan ng Panginoon sa kanyang grace. Yung iba sa atin, napapansin niyo po ba na madalas takbo pa rin ng takbo, papalayo sa Panginoon. Si Lord naman habol ng habol. Naranasan mo na ba na takbo ka rin ng takbo, iwas ka rin ng iwas sa Lord, pero siya, 'no, habol pa rin ng habol sa'yo, 'no? Amen po ba? Ayan, wala pong nag-e-amen. Na-sanctify na po ba lahat? Glorified body na po ba? Kaya wala po bang nag-e-amen sa atin, 'no? Praise God. Salamat sa isang nag-e-amen na umaamin na tayo ay we save only by the grace. Ano po? Na alam mo sa sarili mo yung kabutihan ng Panginoon. No po? Madalas sa atin, lihis ng lihis sa gusto ng Panginoon sa buhay natin.
na po, ang Diyos, hindi naman siya pulis para habol ng habol dapat sa atin eh, na parang kriminal. Amen? Hindi rin siya basurero na pulot ng pulot sa basura. Hindi rin po siya labandera para laba-laba, laban ng mga basahan na marurumi katulad natin. No po? Alalahanin natin na hindi lang siya basurero, pulis, o labandera. Siya yung ama natin sa langit na nagdidisiplina sa atin. Siya yung ama natin sa langit na nagmamahal sa atin kung bakit nag-aalala siya sa'yo, sa akin, no? Kung bakit kanya hinahabol kahit na lihis ka ng lihis sa kanya. Amen? Kahit na takbo ka ng takbo, kahit na layo ka ng layo, kahit alam mo, amen? Kung anong dahilan kung bakit ka nandito. Yun yung madalas tayo mga Kristiyano, na kahit nakatagpo tayo, no? Nagpapahabol tayo lagi sa Lord. No po, kaya si Lord po na napakaganda napakabuti niya kasi hinahabol niya tayo ng kanyang kagandahang loob. Hinahabol niya tayo kasi yun yung kalooban ng Diyos sa atin. 'Di ba? Nakikita naman natin sa Colossus 1:16, lahat ng bagay na nilalang ng Diyos, nakikita, di mo nakikita, lahat yan para sa Kanya. Nakalaan para sa Kanya. At even ang buhay mo para sa Kanya. Kaya bakit ka ba takbo ng takbo? Ba't ka ba lihis ng lihis? Ba't ka ba takas ng takas sa misyon na binibigay sa'yo ng Lord? 'Di ba? Eh, dun ka naman nakadesenyo para mag-serve sa Kanya. Amen? So, nauunawaan ba natin na maganda ang intensyon ng Diyos sa atin? Nauunawaan po ba natin yun? Dapat naunawaan natin yun, no? Kaya yung iba po na hindi nakakaunawa, takbo pa rin sila ng takbo. Pero katulad ng verse natin, saan ka ba? Saan ka magtatago? Kung ang Espiritu ng Diyos hinahabol ka, saan ka magtatago? Kahit saan ka magpunta, nandun ang presensya niya. Amen po? Wala po tayong ibang tatakbuhan. Kaya dito po, um, kaya kung hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin, na po, bakit pa natin siya tinatawag na Diyos? Bakit pa natin siya tinatawag na Lord? No, marami po sa atin tumatawag, Lord, Lord, Lord. Pero bakit hindi naman natin siya sinusunod? Amen? No po, kaya ito yung mga bagay na kung isang beses ka lang nagpupunta sa church sa loob ng isang linggo at Lord mo lang siya sa loob ng isang araw, that is not Lord. No po, hindi mo matatawag na Lord yon kung isang araw mo lang siya Diyos. Amen? Marami po sa atin na po tinawag ng Panginoon. At lahat po tayo, naniniwala ako, lahat ng nandito, tinawag ng Diyos. We all call, no? Lahat po tayo, we are all called by the Lord. Pero hindi lahat sa atin gumagawa ng will ng Lord. Yes, we all call by God, but hindi lahat gumagawa ng will ng Lord. Marami sa atin nagsimulang maka-Diyos, lalo na nung pandemic. Amen? Lahat napalapit sa Diyos nung pandemic. Tapos nag-end up ng walang Diyos. Amen? Nasaan na po yung iba? Nasaan na yung mga kasama nating iba? Amen? Nung pandemic, di ba, sobrang dami ng platform. Halos umabot ng 150. Amen? 80 sa bawat isang platform. Pero ngayon, nag-end up po, nung natapos na yung pandemic, natapos na rin ang paglilingkod. Nakakalungkot po, ano? Na nagsimulang passionate sa paglilingkod, nagsishare ng gospel kahit kanino. Pero ano pong nangyari sa iba? Nasaan na sila? Amen? Some point of our life, we lost the passion for Jesus. Nawawala yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Some point, we lost our enthusiasm. Ano po? O yung tinatawag na great excitement. Yung kasigasigan o your eagerness natin sa paglilingkod ng Panginoon. But you know what? Ano po yung napakaganda sa Diyos natin? God never change. Even you change your passionate, no? Kung paano mo siya paglingkuran, kung paano yung paraan ng paglilingkod mo sa Kanya, kahit nagbabago ka, He never change.
No, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Dahil God want to save us. Kahit naglalamig ka, kahit may araw na mainit ka, siya laging mainit. Kahit may araw na maligamgam ka, parang napipilitan ka pa, a-attend na lang ba ako? Ganun na rin naman, puro yun na lang naman ang tinuturo, alam ko na yan. Amen? Di ba po? Pero kahit ganun yung nararamdaman mo, no? Pag tinatrato mo yung kapwa mo, pag tinatrato mo yung nagpapahayag ng salita, kapag namimili ka na nagpapahayag ng salita, no? Parang pinipili mo rin kung paano ka maglilingkod sa Diyos. No? But hindi ganun si Lord. Kahit anong sitwasyon ng puso mo, gusto ka niyang makasama. Kahit ano pang emosyon mo, pakiramdam mo, katayuan mo, gusto ka niyang makausap. Amen? Ganun yung God na meron tayo. Na laging gusto niya na mapalapit ka sa Kanya, pero nilalayo mo yung sarili mo. Hindi ang Diyos ang lumalayo. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Kaya nga po, ang title ng ang ating pinag-aaralan ngayon is Consider Your Distance from God. No po? Kaya nga, nahalimbawa ko po nitong pandemic, marami ang tinawag ng Diyos, di ba po? At marami din nabigyan ng atensyon sa bawat isa sa atin. At isa po ako doon, no? Ako po ay saved by the grace, no po, ng pandemic din. Marami din sa ating mga Christian na napalapit ng napalapit. At yung iba naman po, napalapit at napalayo, yung iba naman, napalayo ng napalayo. Amen? Hindi ba tayo nagpapasalamat dahil tayo'y buhay pa rin hanggang ngayon na po? Kaya salamat sa Diyos. Truly, indeed, He is faithful. Na po? Not only to us. Hindi lang sa iyo, kapatid. Bukod pa yung pamilya mo, nakasama mo ngayon na nakaligtas sa pandemic. Amen? Hallelujah. Praise the Lord for that. No po? Let's give grace. Let's give let's give thanks, no? Be grateful, no po? Kaya patuloy tayong magbigay ng grace sa bawat isa. We should be thankful to the Lord that we're still alive, ano po, until now. So purihin po ang Diyos for His compassion, no, sa ating lahat, sa ating buhay. We're still alive hanggang ngayon dahil sa kanyang passion at compassion sa ating buhay. So glory be to God. No, kaya yung eagerness po natin, no, ganun pa rin ba? No, ganun pa rin ba tayo kainit mula noon hanggang ngayon? Kasi sa bawat sitwasyon po, no, may potensyal. Yung bawat sitwasyon, katayuan natin, may potensyal na agawin yung kapayapaan natin, yung joy natin, yung love sa mga puso natin. Amen? Nararamdaman nyo ba na yung panahon ngayon, no? Pahirap ng pahirap, pagulo ng pagulo, no? Ang laki ng potensyal na maagaw yung kapayapaan mo, yung love sa puso mo, yung joy na nararanasan mo na biyaya ng Panginoon. Amen? Yung dating magandang relasyon mo sa Diyos. Amen? Ngayon, natuon na sa complaint, natuon na sa anxiety, natuon na sa frustration, natuon na sa sickness. Amen po ba? Na hindi na siya nakapokus sa relasyon mo, sa relationship na binuo mo sa una mong pag-ibig. Amen? Yung iba naman, ano po, anong tawag dito? Nakampante na, no po? Nakampante na po sa paglilingkod. Nasisiyahan na po sila sa paglilingkod. Inap na sa kanila yung paglilingkod. Okay na yung okay na. Amen? Na po? Okay na sa kanila yung okay na. Sapat na yun. But you know, alam po natin, no, na maybe iniisip mo that you can go outside the will of God, but we cannot go outside the grace of the Lord. Na po? Yes, opo, tama yun, Ate Jolly. We cannot go outside the grace of the Lord. Yes, pwede kang makatakas, Ate Loveline. Pwede kang tumakas, Ate Honey, Ate Jirani, Ate Gina, Ate Abby, Ate Jolly. You can run, di ba? You can go outside the will of the Lord. But we cannot go outside the grace of God.
Kahit saan tayo mapunta, there is a grace. Amen? Sa buhay natin, there is a grace. Hanggat natatanaw mo ang langit, there is a grace. Amen? Everywhere is a grace of God. It is huge. So huge. Diba? Grace that we are undeserving sa bawat isa sa atin. Na po? Na kahit pa pwede nating takasan, akala natin, no? Kahit pa tayo yung pinakamasamang tao, hindi natin pwedeng takasan po ang ating Panginoon. Pero pwede tayong lumabas at tumakas sa will ng Lord. Pero tayo po, tayo ang lumalabas palagi, di ba? Tayo lagi yung lumalabas sa will ng Lord. Tayo lagi lumalayo sa will ng Lord. Tatandaan po natin, kapag ikaw at ako, lagi kang nagpupunta sa outside God's will, lagi kang pabagsak. Lagi yan, ang buhay mo laging pabagsak. Pag lagi kang pumupunta sa outside will, laging pababayan. Amen? Pag lagi kang pumupunta sa outside will ng Lord, lagi kang palubog. Amen? Papangit, pagulo. Amen? Hallelujah. Lahat ng negative sabihin mo na yun ang mangyayari kapag tayo ay lumalabas sa will ng Lord. Kay Christ, may benefits din naman. 'Di ba? Marami ng benefits eh. Kahit nga wala pa tayong ginagawa, may grace na tayo. Kay Christ, may joy. Amen? Kay Kristo, may kapayapaan. Yun ba yung tinatakbuhan natin kaya ayaw natin sumunod? Kaya ba patuloy tayong lumalayo? 'Di ba po? Kaya huwag tayong lumayo kasi sa outside, God's will, pabagsak, papangit, palubog. Amen? 'Di ba po? And yet, nakakapagtaka lang sa ating mga tao po, no, lalo na sa ating mga Kristiyano, no po, some of us want to get away from God. Yung iba hindi natin namamalayan, nalalayo na pala tayo sa Lord. No po, lagi nating ima-mind yung distance natin. Consider your distance to God. Lagi mo i-check yung sarili mo pag napapalayo ka. Kasi kahit saan tayo tumakbo, hindi tayo makakatakas. Kaya nga sabi dun sa verse, we can never escape in His Spirit and His presence. Amen? Kahit saan tayo tumakbo, kahit saan tayo magpunta. Amen? Katulad na lang po ng buhay ni Jonah. 'Di ba? Si Jonah. Sa buhay ni Jonah, he is a minor prophet. Maikli lang yung kwento niya, pero hindi ibig sabihin, 'di ba, kaunti lang yung kanyang ginawa. Kasi maikli lang ang buhay ni Jonah, no? Marami tayong matututunan sa kwento ni Jonah. Makikita po natin sa Jonah 1 to 3, he ran away from the Lord. Amen? Tumakbo siya, lumayo siya, no po, sa will ng Panginoon. Kasi ayaw niyang sumunod sa Panginoon. No, kayo na lang po ang magbasa at alam ko na marami na nakarinig sa kwento ni Jonah. No po, tumatakas siyang pilit po sa sa kagustuhan ng Panginoon. Minsan sumusunod tayo, pero madalas sumusuway din tayo katulad ni Jonah. No, kaya matuto po tayong sumunod at huwag sumuway. Minsan mas pag-aralan muna nating sumunod bago sumuway. Amen? Kasi kahit anong gawin nating takas, hindi po tayo makakatakas, kapatid. No, sino po dito yung nasubukan mo na tumakas pero hindi ka pa rin makatakas. And even you have the calling, 'di po? Calling in the same way na katulad ni Jonah, no po? Yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Minsan po, maraming sinasabi ang Diyos. Maraming salita ang Diyos. Ang salita ng Diyos hindi naman madalas puro tanong eh. Amen? Kaya lang ang tanong, lagi ba tayong nakikinig? Lagi bang bukas yung tenga natin para makinig sa Panginoon? Kasi kahit magsalita na magsalita ang Panginoon, kung hindi po tayo nakikinig, we can never hear God's calling. Kung saan niya tayo dadalhin, kung saan yung divine calling natin, we can never hear God if hindi tayo marunong makinig.
Gusto natin lagi na lang ba tayong pakikinggan ng Panginoon? Kailangan po marunong din tayong makinig sa Lord, na po. Binigyan ng pagkakataon sa kwento ni Jonah, binigyan po siya ng pagkakataon na po. Jonah give an honor to Nineveh. Amen? Binigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang lugar ng Nineveh. Kaya lang, na po, kailangan niyang i-preach, 'di ba? Kailangan siya mag-preach, kailangan niyang kailangan niya po dun i-preach yung magsisi na kayo, 'di ba? Ang pinapa-preach sa kanya ng Panginoon, kung kayo po ay familiar sa kwento ni Jonah, ang pinapa-preach sa kanya ng Diyos, kailangan na kanyang magsisi. Kasi pag hindi kayo nagsisi, lulupigin kayo, wawasakin kayo ng Diyos. Amen? Paano pag ikaw yung inuutusan ng Diyos, ganun? Punta ka sa isang lugar, ito yung ipipreach mo. Kasi specific yung sinabi ng Lord eh. 'Di ba? Hindi niya sasabihin doon na mahal kayo ng mga ng Diyos, gano'n, hindi gano'n yung pinasasabi ng Lord, eh, specific yung sinasabi. Sabihin mo sa kanila, magsisi sila sa kasalanan nila, kung hindi, ano daw po, lulupigin sila ng Diyos. Amen? Hindi naman sinabi kay Jonah na i-preach mo sa kanila to turn to God. Na po, hindi eh, i-preach mo doon. Kapag hindi kayo nag-turn to the Lord, 'di ba? Kapag hindi kayo nag-turn to the Lord, you will be burned. Ganun talaga yung sinasabi ng Lord sa kanila, 'di ba? Kaya kaya naging alarm clock siya. Si Jonah naging alarm clock ng Nineveh. Pero masisisi niyo ba kung bakit tumakbo si Jonah? Na po, alam ko marami sa inyo na nagsasabi siguro, bakit ba Jonah hindi ka na lang sumunod sa Panginoon? 'Di ba? Sometimes it's so easy na sabihin natin sa mga tao, ba't ba hindi ka na lang sumunod, sumuway ka pa? Amen? It's easy to judge for us, lalo na din sa kapwa nating Kristiyano, ba't tayo sumusuway? And even the story of Jonah, we judge Jonah, bakit siya tumakbo? Ano po? But some point of our life, we are like Jonah. Some point of your life, katulad ka rin ni Jonah, marami kang tinakbuhan. Amen? Na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Pero binalik ka pa rin, I believe. It's easy to judge Jonah, ano po, to understand, na po, sa historical ng kwento po ni Jonah, mahalaga po na intindihin natin. Yung Nineveh po kasi, it is the capital of Syria, no? Ngayong present day natin, it is Iraq. Yung Nineveh po, they are great in power. They are barbaric. No po, pag sinabing barbaric, halang yung mga kaluluwa ng mga taong nakatira doon. Pag pumapatay po sila, pinupugutan nila ng ulo, tinatapyas yung ilong. Amen? No po, iniipon nila yung mga ulo na parang pyramid. Ganun po yung mga barbarian. Sinusunog nila ng buhay ang kanilang kaaway. Amen? Doon po kayo utusan ng Panginoon, pupunta po kayo. No po, ganun yung lugar kung saan pinapapunta si Jonah. Kaya hindi po natin maiwasan po na nag-hesitate siya kung bakit, no? Kasi mga mortal din po na kaaway nila ang Ninive. Pero doon siya dinadala ng Diyos. Minsan mas madali pong magsabi, 'di ba, pagbati mo o mabuti yung tao na sasabihan mo ng ganong bagay. Pero paano kung kaaway mo? Amen? Paano kung kaaway mo yung sasabihan mo? Madalas po inuutusan tayo, 'di ba, ng Lord? Madalas naranasan niyo po ba 'yon, yung inuutusan ka magpakumbaba ng Diyos kung sino pa yung kaaway mo, kung sino pa yung kung saan ka galit na galit, kung saan ka inis na inis, doon ka inuutusan ng Diyos, mag-sorry ka sa Kanya. Kailangan makita yung bunga ng banal na Espiritu sa'yo. Hallelujah. Amen? Mas madaling magpakumbaba sa tao na marunong din magpakumbaba, pero pag kaaway mo yung magpapakumbaba ka, hello, it is supernatural faith to do it. Amen? Sino po sa inyo dito yung pilit mong nilalayo yung sarili mo sa kaaway mo, pero sinasabi ng Lord, hindi anak, mali yan. You have to face this. Ito yung inuutos ko sa'yo. Sundin mo to. Amen? Pero sometimes, katulad ng sinasabi ko, di ba? Nilalayuan mo yung lugar. Doon ka pa pumupunta sa malayo, sa pinakamalayo. Katulad niya, sa Tarsier, lumayo siya. Di ba? Di ba? Kasi ayaw mo eh. Di ba? Ayaw mo. Di ba? Ayaw mo sa inuutos ng Lord. Lahat tayo may pagka-Jonah sometimes. Di ba po? Kaya, I don't know kung sino kinakausap ng Lord dito sa preach na to, no po? Dito sa mensahe na to.
na meron po dito sa loob na malayo ka sa kaaway mo, dinistansya mo yung sarili mo. Amen? Hallelujah. Just to have peace. Just to have joy, 'di ba? Kasi minsan may mga bagay na nakakapaglayo sa atin. The more tayong malapit sa kanila, nakapaglalayo sa atin. So may mga sitwasyon din po na we have to distance ourselves. Amen? May mga sitwasyon din talaga na it's needed. Sometimes because, 'di ba, they have the spirit na hindi ka same spirit natin. Amen? But sometimes, bago naman talaga natin gawin yon, naniniwala ako na bawat isa sa inyo, you did your best, 'di ba? You did your best na ilapit sila sa Lord, but it's not work that way, no? Kaya it is okay. Katulad ni Sarah, 'di ba po? Si Sarah, nilayo niya si Hagar sa place niya. Hindi dahil hindi niya gusto si Sarah, 'di ba? Hindi dahil gano'n, 'di ba po? Kaya lang, there is a situation in our life that we need to distance ourselves, sometimes to people, sometimes to place. Amen? Hindi naman lahat katulad ng istorya ni Jonah. Amen po. Pero it helped us, no? Hindi siya lumayo, hindi naman napalayo si Hagar para naging masama din siyang tao, 'di ba? Hindi. Ginabayan din po siya ng Diyos. Amen po ba? Sila ni Ismael, sila ng anak niya, ginabayan din sila ng Diyos because God is faithful. Amen? God is gracious. Hindi lang sa'yo. Sa mga kaaway mo din, He is gracious. Hindi siya katulad mo, hindi siya katulad ko na namimili. No po? And let God, di ba, work in their life as well. Hindi dahil nilayuan mo sila, hindi ibig sabihin hindi mo sila mahal. Amen? Minsan, there is a situation that you have to distance yourself. Amen? Katulad po ni Hannah, di ba? Sa loob ng bahay niya, kasama niya yung kabit, di ba? Lumayo din siya, pumunta siya sa templo ng Lord to pray. Kasi doon niya matatagpuan yung peace and joy. Sometimes, hindi naman yung tao. Minsan, sabay pa yung tao, pati sitwasyon. Kailangan mong ilayo yung sarili mo. Amen? To find peace. Amen? And Hannah did that. Okay? He is a servant of God. She did that as well para ma-find niya yung comfort, yung presence ng Lord sa templo ng Diyos. Pinagkamalan pa siyang lasing. Amen? Habang siya ay nagdadasal at nagbubuhos ng kanyang sama ng loob. So, yun po, ano. So, si Jonah, tinake risk niya. Yung, nag-excuse siya sa Lord, hindi siya nag-follow sa Panginoon, no? Sometimes, we take risk out of our life, di ba? Nagte-take risk din tayo. No po, sino yung walang Jonah dito sa puso? Na nagra-run away ka pa rin sa gusto ng Panginoon sa'yo, sa calling ng Lord. Tinatakbuhan mo, tinatakasan mo yung Panginoon. No po? But I don't want to insult your intelligence, mga kapatid, no? Mga mahal ko kayo, no? Hindi po ako harsh, no po, na para magmensahe sa inyo. I know that you are smart enough to understand and to realize that we cannot run away from the Lord. No, that is our verse. We cannot run away from the Lord. And I know you are smart enough to understand this. Walang kahit sino ang makakatakas sa atin. Run all you want, but God is faster. No, makakatakbo ka kahit gaano kabilis. His grace will chase you down. His grace is going to catch you up. Kahit saan ka magpunta. No po? Yes, we have the choice in our own decision, our own free will to choose no, kung anong palagay natin tama sa atin. No po? But whatever God asks to do, we should do it with all our heart. No po? Lakasan natin yung loob natin. No po? Magpakumbaba tayo sa Diyos. Lakaran natin ang kalooban ng Diyos. Because there is a cost of following Jesus. But there's also a cost not following Jesus. No? Lahat po yun may cost sa atin. Following Jesus costs everything. No? Pero kapag nilubog mo ang Diyos, it costs too. No? May mangyari din sa'yo, may consequence din na mangyari sa'yo. 'Di ba? Kaya nga alam natin si Jonah, yung kanyang sa gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Alam natin ang ginawa ni Jonah. But he is willing to pay the price.
Alam niyo po nung sumakay pa siya, makikita niyo yung disobedience niya, yung Tarsis po, mas malayo pa sa Ninive ng 5 beses na napakalayo, pero mas pinipili niya yung lumayo, he take risk. Kung 5 beses na napakalayo yun, 5 beses din ang mahal ng pamasahe, pero he take risk. Ilan sa atin yung ganun, no? Nagtinitake natin yung risk kahit na mapalayo tayo sa plano ng Panginoon, nagpapasaway tayo. Nagbayad pa siya ng mas mahal na transportation para lang lumayo sa Panginoon, no? At may bangka din na nag-aabang sa kanya. Amen? Papunta po sa Ninive. No po? May bangka na nag-aantay sa kanya papunta sa Ninive, pero mas pinili niya yung bangka papunta sa Tarshil para lang makalayo. Now, have you noticed, mga kapatid, tuwing gusto mong tumakbo sa Panginoon, lagi din may bangka na naghihintay sa'yo. No po? Parang laging may empty na bangko para sa'yo. No? Laging may bangka na nag-aantay din para ilayo ka ng dyablo sa Diyos at sa plano ng Diyos. No po? Pag gusto nating sumuway, lagi ding may bangko na bakante. Okay lang yan. Di ba sabi ni Satan, okay lang yan. Ito nga, oh, may bakante. Maluwag pa. Dalawa pa. Aalis ng barko. Aalis na ang bangka. Amen? Kaya lang, hindi sa will ng Lord. Amen? Pero minsan, akala natin, yun yung will ng Lord kasi may bakanting bangko. Pero minsan, akala natin, sign din ng Diyos yun, no? Para ilayo tayo. Pero ang totoo, nililin lang natin yung sarili natin. Kasi alam naman natin, dinideceive natin yung sarili natin. Alam natin yung pinapagawa ng Diyos. Do you think hindi alam ni Jonah yung pinapagawa ng Lord sa kanya? Alam ni Jonah yung pinapagawa, but he take the risk. Diba? Pinili niya pa rin na lumayo. Now, have you noticed that if you want to run away from God, Satan provide transportation for you as well? Di ba? Nagpo-provide din po siya para makalayo ka sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ang kalooban ng Diyos, pati pagsuway. No po? May nagpo-provide din at sumusubok din sa atin. Kaya maging matalino po tayo. Kaya lang, alam niyo po yung nakakalungkot. Sa pagsuway natin sa Diyos at ginagawa natin, katulad ng ginawa ni Jonah, sa kalagitnaan po, pinigil din siya ng Diyos. Amen? No po? Sa kalagitnaan, may pumigil din. Sa inyo po, yung pagsuway niyo, may pumigil din ba? Naudlot? Akala mo yun na, pero hindi. Makakaalis ka, pero hindi ka makakarating. Amen? Kasi anong nangyari, di ba? Nagbagyo. Sige, kung ano-anong ginawa ng Panginoon. Because God is in control. Kapag ikaw, you are God's calling. You are called by holy calling. Kahit saan ka magpunta, hindi ka makakatakas sa Diyos. Kahit pamamasahe ka ng 5 beses, kahit pa lumayo ka ng mas malayo pa ng 5 beses sa pinapapuntahan sa'yo ng Panginoon. So po, hindi ka makakarating. Minsan sino dito po yung umaasa na akala mo yun ay pakakasalan mong lalaki pero hindi pala para sa'yo. Meron din namang babae na akala mo, di ba, ready na pero hindi pa pala. Ano po? Sometimes, may mga bangka na right away pwedeng umalis pero hindi pala ready way. Hindi pala yun yung nakalaan na way para sa'yo. No? Maaring madaming option of way pero it's only one way. Tatandaan natin, there is only one way and right way. No? Sa way lang po ni Lord yon. Walang ibang daan. Sa Lord lang yun. Kay Jesus lang yan. He is the way, the truth, and the life. No? Marami ding option na may isang daan lang para marating natin ang pangako. Pero iisa lang po ang daan na ating pupuntahan. Hallelujah. Minsan marami ding opportunity, pero hindi lahat, no po, para sa atin. No, minsan sinusubok din tayo ng Lord sa trabaho, no? Kung i-grab natin 'yun, akala natin para sa atin nakalaan pero mawawala pala, maubos pala 'yung oras natin sa Panginoon. Mawawalan pala ng panahon ang Diyos dahil sa busy na trabaho na nakalaan para sa iyo. No? Hindi rin po lahat ng babae o lalaki is God's best. No po, minsan akala mo yun ay para sa'yo. Mag-iingat din po tayo. Mag-iingat ka, mag-iingat ako. Hindi lahat is God's best. Minsan dadaan lang yun sa buhay mo.
Kaya nga may mga ex tayo eh. Dumaan lang sa buhay natin, pero that's not the God best for us. Amen? Hindi lahat ng promotion sa trabaho para sa atin. Hindi lahat blessing. Amen? Minsan yun yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos na hindi natin namamalayan. God's way, tatandaan po natin is always the best way. Not our way. His thought is higher than our thought. Na po? I'm not being harsh po sa bawat isa sa atin. Pero alam ko po na nararanasan din natin minsan na po, na mas madali para sa atin po ang sumuway kaysa sumunod sa Diyos. Mas nauuna nating sumuway muna tayo. Ay, hindi ikaw yan, Lord. Nire-rebuke pa natin kahit boses ni Lord. I rebuke in the name of Jesus. Kahit alam natin na boses ni Lord yun. Sino po yung nakaranas nun? Nire-rebuke mo pati boses ng Holy Spirit. Nire-rebuke mo na. Tinatadyakan mo ang Lord. Lumayo ka sa akin. Amen? Diba? Pero, boses ni Lord yon, no? Ano, alam niyo po, mas madali, lagi niyo po itong iisipin. Lagi niyo pong itatatak sa mga puso ninyo, no? By the guidance of the Holy Spirit. Mas madali, kapatid, mga mahal ko, ang sumunod kaysa sumuway. Mas madali po na kalabanin si Satanas kaysa kalabanin ang Diyos. Alam niyo po, pag kinalaban natin ang Diyos, kanino ka patatawag? Pag lumayo ka sa Diyos, kanino ka palalapit? Kapag siya ang tinatakbuhan mo, amen? Sino na itatawagan mo? Pag tumawag ka sa demonyo, amen, mapapahamak ka lang doon, no? Pero mas gusto natin na sumuway. No, katulad ni Jonah, kahit na 5 times mapalayo sa Tarshish, kahit mahal ang pamasahe, pinipili nating mag-disobedient po. No? Tandaan natin, disobedience will cost us more kapag sumuway tayo. May conflict po, may pain, may hard time, amen, may regret, may mga pagsisisihan tayo at may mga disaster na mangyayari sa buhay natin kapag tayo ay pinili natin ng pinili na sumuway, lumayo ng lumayo sa Panginoon. Mas madaling sumunod kaysa sumuway. Mas madaling magpatawad kaysa hindi magpatawad o magtanim ng sama ng loob sa kapwa kapatid. Amen? Pero kahit alam natin doon na may kapalit yon, bakit yun pa rin yung lagi nating pinipili? Kahit tayo ay Kristiyano na, mas madalas sumusuway pa tayo. Minsan nga nagiging creative pa tayo sa pagsuway sa Lord eh. Sino po yung creative dito sa pagsuway sa Lord? No? Alam na natin na mali ang relasyon. Nagiging creative pa tayo sa mga leader natin sa pagtatago ng mga relasyon na mali naman. Na po na kahit hindi kalooban ng Panginoon, nagiging creative tuloy tayo. Diba? Mas creative pa tayo sa pagtatago sa leader natin, sa pastor natin, sa pamilya natin. Marami tayong mga excuses na ginagawa. Tandaan po natin na remember, there is a higher cost of not following Jesus. Na po? May idudulot to na malaking bagay na hindi mo makakalimutan para disiplinahin ka ng Diyos. Amen? Kaya nga, bakit ba natin tinatanggalan ng peace yung ating mga buhay? Kahit pwede naman tayong magkaroon ng peace. Bakit di tayo sumusunod kay Lord? Diba? Sumunod po tayo sa Panginoon, no? Kasi mawawalan tayo ng peace pag hindi tayo sumunod sa Lord. Magpatawad na lang tayo kaysa magtanim tayo ng sama ng loob. Tingnan niyo po pag may mga kaaway tayo, di ba? Kahit gusto natin pumasok sa platform, hindi tayo pumapasok kasi nandun siya. Pag nagpapatawa siya, pag kasama mo siya personal, kahit nakakatawa na may sinasabi niya, hindi ka natatawa. Kahit nakakatawa naman dahil sa pride at ego. Amen? Mas madali pong umaten sa mga gawain katulad nito nang walang iniiwasan. Hindi pa po tayo magkakaroon ng kasalanan na pagsisinungaling. Amen? Na po, just because we go outside the will of the Lord, marami tayong nire-risk, marami tayong tinatapakan, marami tayong nasasaktan. Amen? Kaya nga po, patuloy tayong magdasal, no? Lagi nating piliin na manalangin. Every decision na gagawin natin para mawala tayo sa mga distraction. Minsan parang tayo yung mga Kristiyano na tayo pa yung duda sa panalangin. No po? Na minsan walang nakikiisa sa panalanginan.
Tayo pa yung duda sa panalangin na parang hindi magaganap at mangyayari yung sinasabi natin sa Panginoon. Na parang ginagawa nating experimental ground lang ang prayer. Hindi po. Kailangan tayo yung mga believers, tayo naniniwala, tayo yung unang nakikiisa, lalo na sa panalanginan. No po? Madalas po kasi, mas marami tayong mga business, no? Mas marami tayong ginagawa, mas marami tayong pagsaway, katulad ni Jonah. Pero hindi po tayo makakatakas sa calling ng Lord, no? I know it is uncomfortable message sa bawat isa sa atin. Pero ito po yung magtuturo sa atin to consider if we are still in the presence of the Lord. Andun pa ba yung compassionate natin to serve God? Ginagawa na lang ba natin to outside of duty? Diba? Outside of obligation? O nawawala na yung passion natin? Paano ba natin maibabalik? O akala natin nawala na, ninakaw lang pala. Na po? Kaya lagi nating iisipin kung paano po natin i-consider yung distance na nawala sa atin. Ikaw pa rin ba yung salt and light? Amen? Alam pa ba nila na Kristiyano ka? O mas marami ka na makamundong ginagawa? Pag lumalayo tayo sa Lord, para kang lumayo sa kawalan. Na po? Mapapalayo ka sa source ng wisdom, sa source ng joy, at sa source ng peace. Kaya nga pag lumalayo tayo, nawawala lahat ng love, joy, peace, wisdom, and even miracle nawawala. Kaya isipin natin kung ano ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. No po, sa Revelation 2:4, makikita mo doon na yung unang pag-ibig daw, no, napalayo na. Asan na ba tayo nag-i-spend ng much time natin? Are we spending too much time sa social media natin, TikTok, sa mga negative na people, mga bagay, mga usapin na wala namang kabuluhan, mga trabaho, amen, na sobrang busy natin, nag-spend na tayo ng lot of time to work na hindi naman na unnecessary. Amen? Minsan hindi naman talaga mahalaga. Katulad ni Jonah, sumakay sa bangka, amen, lumayo po sa Diyos, lumayo ng lumayo, no? Ipatanggal natin po sa Diyos yung mga bagay na competition sa puso natin, no? I-eliminate natin yung competition sa puso natin sa pag-serve natin sa Diyos. Ipatanggal natin sa Lord yung mga bagay na nakakaagaw ng oras niya sa puso natin, no? Yung passion natin to eliminate your decision. Alam niyo po, kasi because when your passion na po, kasi kapag may passion ka, na po, it will eliminate your decision. When you have passion, my passion, ako po yung passion ko, it will lead me to happier life, no? Kaya ikaw rin, hanapin mo yung passion mo. It will give you legacy na hindi mo pagsisisihan. Sa mga anak mo, pag nakita nila yung passion mo to pray, sila din. Maniniwala sila doon, no? Ito yung passion na legacy na maipapas mo sa iyong mga anak na po na hindi mo pagsisisihan sa buong buhay mo. Dati po ang definition ko ng passion yung gumigising lang ako ng umaga, no? Na malakas ako yung yun lang na alam ko na yung gagawin ko, magsasaya na naman ako, pero hindi pala yun, no? Dapat yung passion yung gumigising din sa kaluluwa mo. Yung mga bagay na gusto mong magturo kahit na hindi ka teacher. Amen? Yung mga bagay na masaya ka pag ginagawa mo, nagpapagalak sa'yo. No po? Kaya, i-sort natin yung passion natin. Nasaan na yung passion natin? I-search mo yung YouTube mo. Ano yung madalas mong pinapanood? Ano yung madalas mong moving pinapanood? Amen? Ano yung gusto mong nakikita? Saan ka na passionate ngayon? Amen? How many of us want to serve God? I believe lahat tayo gusto nating mag-serve sa Lord. 'Di ba? But what makes serve the Lord become unique? Paano tayo magkakaroon ng unique na pagse-serve sa Lord? What makes serve the Lord to become special? Na po? Sometimes it is because hindi ito dahil sa mga ginagawa natin. It is not because of what we do. Dahil ba tayo nagpi-preach? Kaya tayo excited na maglingkod? Amen? Kaya ba tayo kaya lang ba tayo kaya lang ba tayo masaya kasi may nakikita tayo sa loob ng ministry? Amen? Kasi hindi alam niyo po hindi lahat kaya tayo may ministry kasi gusto nating maging sikat, 'di ba?
Meron tayong inaano na iba na mabilib sila sa atin, 'di ba? Ano po, kaya bakit ba natin 'to ginagawa? Minsan po hindi lahat ng nagpe-preach may passionate, 'no po? Hindi rin lahat ng nagse-serve, 'no po, magse-serve sila ng may passion. Hindi rin po lahat ng tumutugtog may passion, 'no? Hindi sila passionate sa pagtugtog, hindi sila passionate sa pagse-serve. Mahalaga po yung passion, 'no? Kasi yung passion nagmumula sa atin, eh. Yung compassion naggagaling yan sa Diyos, hindi sa atin. Kaya yung passion dapat nagmumula sa atin, 'no po? Kaya minsan sa tumutugtog, sa umaawit, nandun lang siya pero hindi siya nakikipag-participate, 'di ba? Para lang masabi na present siya. Isipin po natin, 'no, what makes our serving unique? Yung mentor ba natin? Amen? Kung ikaw ba ang leader, do you think mas passion yung ministry, 'di ba? Or kahit na hindi ka leader dahil alam mo kung kanino mo yung ginagawa, siguro mas matutuwa ka, 'di ba? Hindi guarantee yung ikaw ang leader tas magiging magiging passionate ka sa ginagawa mo kapag ikaw na yung tumayo. Kaya nga minsan yung mga ibang nagiging leader din po dito, 'di ba? Ngayon naramdaman niyo na yung frustration, nararamdaman niyo, 'di ba, na hindi pala madali tumungtong sa pagiging leader. Amen? 'Pag ikaw na yung nagdi-disciple, iba-iba na yung ugali nila, 'di ba? Dahil ang tunay na nag-i-stir up sa isang passionate na tao, ano po, kung para kanino mo 'yun ginagawa, 'no po? Hindi hindi dahil gusto mo lang 'to gawin, kundi kung para kanino mo 'to ginagawa. Katulad ng pagluluto mo sa pagkain, 'di ba? Masaya ka nagluluto ng almusal kasi bakit? Mga mahal mo sa buhay yung pinaglulutuan mo. Nando'n yung passion mo. Inaano mo siya na maging masarap, isa-serve mo siya na masarap. Kasi andun dahil sa mga tao na pagse-serve-an mo, hindi dahil sa ginagawa mo. Amen? Kaya kung alam mo na yung creator mo ang pagse-serve-an mo, dapat passionate ka. Amen? It's not what it's not what you do, it's who you do it for. Yun po yung mahalaga doon, 'no? Para kanino mo 'to ginagawa. Hindi ito sa pagtatrabaho natin, sa negosyo natin. Amen? Hindi ito siguro kung iba yung trabaho ko, kung di ako naglilinis ng bahay, siguro mas passionate ako. It's not guaranteed, 'no? Hindi yun guaranteed. Ang pinaka-guarantee dun kung para saan mo ginagawa, kung bakit ka nandito, kung bakit ka naglilingkod, kung bakit nagiging unique ang paglilingkod mo, it's all because you do it for the glory of God. No, lagi mong iisipin dapat it's all for the glory of God kaya mo ginagawa para magkaroon ka ng passion, para maging unique, para magkaroon ng difference. Kasi iba kapag ang passion mo is for the glory of God dahil kilala mo yung pinaglilingkuran mo. Kaya ako po, I'm not doing this to praise. I'm not doing this for money. I'm not doing this for my paycheck. I'm doing it for the glory of God. Even sa business na binigay sa akin ng Panginoon, it's an honor po na malinis ko yung bahay ng ibang tao, na maibigay ko sa kanila yung passion ko sa paglilinis. Hindi lang para sa paycheck ko, kasi alam ko na naglilingkod ako sa Diyos. Amen? Kasi po sa buhay natin, our Lord is our leader too. He is our pastor. He is our boss. Hindi lang sa trabaho. No po? Ang Diyos ko, ang boss ko, ang leader ko, ang pastor ko. Siya ang nakakakita. Siya yung only audience ko kahit walang nakakakita sa akin. Kaya mahalaga kung para kanino ang fellowship mo. Para saan ang online ministry mo? Para saan yung actual ministry mo? Sometimes we are not passionate because we do it. Sometimes sa leader na lang natin. Sometimes sa mga tao, sometimes sa church, sometimes sa co-workers, sometimes sa student. Amen? Kaya, we have to do this for the glory of God. No po? Kaya nga napakabuti po ng Panginoon. No, sa sinabi niya po sa kanyang salita. Sa Corinthians po, na mababasa po natin doon sa 1 Corinthians 15. Hallelujah. Basahin ko lang po. Ano, ito po yung pinaka 1 Corinthians. Amen. 15. Yan, hallelujah. Sabi niya po dito sa verse 57 at 58 sa Tagalog,
Magpapasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Lahat ng ginagawa natin, do it for God's glory. Na po, huwag tayong katulad po ni Jonah na po na lumayo ng lumayo, no? Don't run away to God. Run to God and run with God. Yun po yung sinasabi ng Lord sa atin. Huwag tayo lumayo sa Kanya. Amen? Tumakbo tayong kasama ang Diyos. Tumakbo tayo sa Diyos. Kasi siya lang yung takbuhan natin. Kaya nga, at the end of the day, kahit na mag-run away pa tayo sa Panginoon, sumaway pa tayo sa Panginoon sa assignment mo sa Kanya, no po, hindi pa rin maiiba yung assignment mo. Yun ka pa rin dadalhin katulad ni Jonah. Di ba? Nagpunta siya sa Tarshish, sumakay siya ng 5 beses na mas malayo sa destinasyon na pinapapunta sa kanya. Amen? Pero na-figure ng mga tao na kasama niya sa bangka na bumagyo, ang daming mga hadlang sa pupuntahan nila. Ang dami na nilang tinapon para gumaan yung barko nila. Ano sinabi ni Jonah? Ako yung itapon ninyo, hihinto to. Alam mo eh. Amen, di ba? Alam mo na tumatakas ka. Alam mo na lumalayo ka sa Diyos. Alam mo yon. Alam mo na mas nalilibang ka sa ibang bagay. Alam mo na napapalihis ka. At yun ang pinili mo para lumayo. And you take the risk, katulad ni Jonah. 'Di ba na kahit tumakas ka ng tumakas, no? Ang sabi niya, itapon niyo ako, no? Pero same assignment pa rin yung pinapagawa ng Diyos. Tumigil nga, na-confirm nila na si Jonah nga ang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng mga sakuna. Nadadamay pa ibang tao. Ganon din sa pamilya mo. Pag lumilihis ka sa gusto ng Diyos, pati pamilya mo madadamay. Sino po nakaranas na lumilihis ka sa pinapagawa ng Diyos, pati pamilya mo? Kaya wala kang choice kundi bumalik. No? Kaya sumunod na lang po tayo agad. 200 po ang pagsunod. Gusto mo nang sumunod agad o dadaan ka muna sa tiyan ng isda, katulad ni Jonah. Amen? But either way, God fulfill what God assigned to you. Kahit saan ka tumakas, ang Diyos po ilalagay niya kung saan ka nilalagay. No po, I'm not condemning anyone sa mensahe po na ito. But I want you to all choose, ikaw at ako, choose to follow Jesus. Consider your distance to the Lord. No? Huwag mong hayaan na malayo ka sa Panginoon. Kaya tanungin natin yung sarili natin ngayon, are we still close to the Lord? Kino-consider pa din ba natin yung distance natin from the Lord? No? Nagiging mindful din ba tayo katulad ng pandemic na kailangan nakadistansya tayo sa kapwa natin? Dapat mindful ka rin sa distansya natin sa Panginoon. That we are closer to the Lord. No? Always remind ourselves na I'm getting away, that you are getting, na alam mo dapat that you are getting away from the Lord. Alam mo kung kailan ka napapalayo. Alam mo kung kailan ka lumalapit sa Panginoon. Dapat patuloy nating ipag-pray sa Lord. No? Hayaan mo, Panginoon, na wag akong malayo sa'yo. Na wag mo hayaan na manlamig ako sa'yo. Bagkus lagi akong maging mainit. No? Na hindi katulad ni Jonah na lumalayo tayo. Amen? Sa mga responsibility na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Because you know and I know na kahit anong takas ang gawin natin, hindi tayo magiging masaya. At kahit ano pa ang gawin natin, hindi tayo makakatakas sa Panginoon at sa grace ng Lord. No? Ipid natin yung soul natin. Huwag natin sayangin yung mga oras natin sa mga bagay na hindi naman mahalaga. I-offer natin yung buhay natin to serve God. I-offer natin yung buhay natin kasi at the same time, while we are serving the Lord, it also benefits us. Amen? Hindi yan lang sa pagsuway. It's more benefit for us, no? Magpo-provide ang Diyos para sa buhay natin. No po, kung nagpo-provide ang kaaway para malayo tayo, God also provide the transportation para mapalapit tayo sa Kanya. Katulad ni Jonah, nung tinapon siya sa tubig, nag-aantay doon yung isda. Amen? Transportation para ma-rescue siya. Sometimes we are in a wrong relationship. Merong mga tao dito nasa wrong relationship kayo. It's not too late to come closer to the Lord. Consider your distance to God. Meron naman gumagawa dito ng wrong way, wrong na kaparaanan, hindi sa will ng Lord. It's still the time po, no, that God is rescuing you right now. Kung bakit mo naririnig yung mensahe na to, consider your distance to the Lord.
Ask God to rescue you. We all need God, grace, no? Para i-rescue niya tayo. And that fish, yung isda na yun, kahit ano pang klaseng isda siya, basta kasing laki siya ng tao na lumunok kay Jonah, ginamit yun ng Panginoon as a sign of His amazing grace. Amen? He is a good God. He is a good Father. He is a true God na nagbubuhos po ng grace sa bawat isa sa atin to rescue you. Hindi niya gusto na nandyan ka sa sitwasyon na yan. Pero bakit pinipili mo pa rin yung sitwasyon na mapalayo sa Panginoon? Bakit pinipili mo pa rin yung maring relasyon? Amen? Para lang lumayo sa kapanawagan ng Panginoon. And kahit lumayo ka, the same assignment pagbalik mo is the same assignment na nilagay sa'yo ng Lord at hindi niya hayaan na hindi yun mapulfill para sa'yo. That is your calling. Kaya nga kahit ayaw ni Jonah na pumunta sa Nineveh, doon pa rin siya dinala ng Panginoon. No po? Alam niyo ba kung bakit ayaw niya pumunta doon? Kasi kaaway nga po yun ng kanilang lugar. Ang feeling niya, no? Minsan kasi tayo, feeling natin, pag tayo ang recipient ng amazing grace ng Lord, it's amazing. 'Di ba? Pag tayo ang recipient ng grace ng Lord, it's amazing. Pero bakit pagkaaway na natin ang recipient? Bakit parang feeling natin hindi nila deserving? Ganun yung nararamdaman ni Jonah. Sa Nineveh, parang feeling niya dahil yun kaaway ng mga bansa niya, pumapatay ng mga tao, feeling niya hindi deserving ng mga tao na yon yung grace ng Lord. But hindi kasi kaunawaan natin yung kaunawaan ng Diyos eh. Yung disobedient dito ni Jonah, yung disobedient mo, you also deserve punishment, kapatid. Lahat tayo deserving ng punishment. Pero lahat tayo nakasalo ng grace ng Panginoon. Amen? Hindi rin natin deserving ang grace ng Lord. Kaya kahit mahirap sa kaaway mo na makareceive ng grace para sa'yo, you'll have to. Because we all undeserving sa grace ng Panginoon. Amen? But can you see, when Jonah, di ba, when Jonah obey God, nung pinreach niya doon na magsisi sila, mag-turn kayo kay Lord, bumalik kayo, kung hindi, mawawasak ang ano nyo, malulupig kayong lahat. Anong ginawa nila? Nag-fasting pa po sila, pati mga hayop nag-fasting na rin. Amen? Sumuko sila, naghubad pa yung kanilang ano. You never know, kasi bago ka po pumunta sa lugar na yun, God is touching their heart. God is touching them. No? Na para lumambot sila, na para lumuhod sila sa Diyos, na para lumapit ulit sila sa Lord. Amen? Hindi lang ikaw. Hindi lang sa'yo nagmamalasakit ang Diyos. Hindi lang ikaw ang binigyan ng buhay ng Diyos. Hindi lang ikaw, pati kaaway mo, kahit mahirap para sa'yo, they all undeserving sa grace na katulad mo, pero binubuhos sa'yo ng Diyos. Kahit saan ka magpunta, kapatid. Kaya wag po tayong selfish. No? Let's consider, no, na ang pangako ng Panginoon sa atin na po, gusto niya lahat tayo mapalapit. Kahit kaaway mo, gusto niya mapalapit sa Diyos. Amen? Kaya, let's consider our distance from God. Mag-self-check po tayo ngayong oras na to, no? Kung katulad din tayo ng pag-disobey po ni Jonah. At ibalik natin, let God rescue us. Hallelujah. Let God shower the grace and overflowing blessing na nag-aantay sa'yo, na sinasarahan mo ng pinto dahil sa pagsuway mo. Amen? Mas madali pong sumunod kaysa sumuway. No po? Kaya mas madaling lumapit sa Diyos at kalabanin ang kaaway kaysa kalaban ang Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Panginoon, sa message na to, Lord, na muling nagpaalala sa amin ng mga bagay na nagpapalayo sa amin sa iyo. Patuloy mo nga po kaming pag-initin, Ama, at ilapit, yakapin, papalapit sa iyo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na mahal ka namin at alam namin na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya naman lagi naming maranasan, Panginoon, ang iyong kagandahang loob, biyaya, Panginoon, at pag-ibig sa aming lahat. Salamat po, Ama, sa undeserving grace na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dalakilain ka, luwalhatiin ka. Salamat po sa mga kapatid ko na to, Lord. Patuloy mo silang ingatan, patnubayan, gabayan, saan man sila dalhin ng kanilang panyapa. Lagi mo silang dalhin closer to you, Panginoon. And let us draw ourselves closer to you and humbly ourselves before you, O God. We thank you, Jesus. We love you, Holy Spirit, and we love you, God the Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Thank you po, Sis Beverly. Ang ganda po ng topic, ano. Kailangan po tayo ay magkaroon ng obedient heart. Kahit ayaw natin sa pinapagawa ni Lord, pero minsan hindi natin